Ngunit ang pangyayaring iyon ay panaginip lang pala, at napagtanto iyon ni Ranma matapos magising mula sa bangungot. Bumangon na si Ranma para maligo pero pagpasok nito sa banyo ay naroon ang kanyang ama at naliligo pa. Agad niya iyong binuhusan ng tubig at sinabing bilisan dahil nagmamadali siya, pero gumanti si Mr. Genma kaya nauwi na sa away ang dalawa. Dahil doon ay pinuntahan na ni Mr. Tendo ang mag-ama para awatin, pero nang paglayuan niya na ang mga ito sa isa't isa ay hindi sinasadyang sa kokomelon ni Ranma siya napahawak. Dahil sa kahihiyan ay sinubukan pang magpaliwanag ni Mr. Tendo sa kanyang tatlong anak nang bigla naman siyang suntukin ni Ranma. Maya-maya pa ay naglakad na papasok sa paaralan sina Akane at Ranma, at sa pagkakataong ito ay tumulong na si Ranma na harapin ang grupo ng mga kalalakihan na may gusto kay Akane. Dumating din si Kuno at sabay din nila iyong inatake na siyang mabilis na nagpatambo sa binata. Dumiretso ang dalawa sa locker room at doon ay sinabi ni Akane na huwag na siyang tutulungan ulit ni Ranma, pero sinabi nito na hindi naman niya tinulungan si Akane sabay sinisi si Kuno na siya umanong may kasalanan ng lahat. Habang dinadampyan naman ni Nabiki ng basang tuwalya si Kuno ay bigla na lang itong bumangon at sinabing kailanman ay hindi umano nito bibitawan ang babaeng nakatirintes. Pagkatapos ay humiga ulit ito at pagbangon muli ay si Akane naman ang binabanggit na kinahuhumalingan nito. Nangyari iyon ng ilan pang beses kaya naman ipinalo na ni Nabiki sa ulo ni Kuno ang planggana at saka tinanong kung wala na ba talaga itong ibang alam na gawin kundi ang makipag-date sa mga babae. Mapang-asar itong sinagot ni Kuno na ikinalulungkot niya pero wala siyang balak na makipag-date kay Nabiki, bagay na ipinagpasalamat naman ng dalaga. Maya-maya pa ay umuwi na si Nabiki sa kanilang bahay at agad nitong hinanap si Ranma. Nang matagpuan niyong natutulog sa kwarto ay binuhusan niya ito ng malamig na tubig dahilan para maging babae si Ranma, at doon niya sinamantala ang pagkakataon na kuhanan ito ng litrato. Pagkatapos ay binuhusan niya na ito ng mainit na tubig para bumalik sa normal, nang hindi man lang namalayan ni Ranma ang nangyari. Sunod namang kinuhanan ni Nabiki ng litrato si Akane habang nag-warm up iyon, nang may biglang magpadala ng sulat na nakatali sa isang palaso. Galing iyon kay Kuno at nakalagay sa sulat na magkita sila ni Nabiki sa Cafe Tor Amaro bukas ng hapon. Nang sumunod na araw ay pumunta si Nabiki sa lugar na sinabi ni Kuno, at nang makaupo ay nagtaka ito kung bakit siya inililibre nito. Sumagot si Kuno at sinabing may hihingin siyang pabor kay Nabiki, at iyon ay ang ibigay ang cute na manikang hawak niya sa babaeng nakatirintes. Natigilan si Nabiki habang ngumunguya dahil naisip nito na para iyon kay Ranma, hanggang sa matawa na ito ng malakas dahilan para tumalsik sa mukha ni Kuno ang pagkaing nasa loob ng bibig niya. Pagkatapos ay sinamantala ni Nabiki ang pagkakataon para makakain pa at magkapera. Sinabi nito na meron siyang mga litrato ng babaeng nakatirintes pero bago niya iyon ipakita ay kailangan muna siyang bilhan ni Kuno ng spaghetti. Nang maka-order si Kuno ay ipinakita na ni Nabiki ang mga litrato sabay sabi na 1,000 yen ang kada isa. Dahil hamaling na hamaling si Kuno sa mga litrato ay agad niya iyong binayaran lahat kahit na may kamahalan. Habang kumakain ay sinabi ni Nabiki na naaawa siya kay Akane dahil ipinagpalit lang ni Kuno ng ganoon kabilis. Sinabi ni Kuno na hindi niya ipinagpalit si Akane dahil gusto niya pa rin iyon, at nagustuhan umano nito ang dalawa dahil sa katangian ng mga iyon. Dahil doon ay sinabi ni Nabiki na may mga litrato rin siya ni Akane pero bago niya ulit yun ipakita ay kailangan muna siyang bilhan ni Kuno ng ice cream. Nang makabili ay pinresyohan ulit yun ni Nabiki, at agad naman nga iyong binayaran ni Kuno. Pagkatapos nyon ay tinanong naman ni Nabiki kung nais ba ni Kuno na bigyan niya ito ng tip para mapabilis ang pagbibigay nito ng manika sa nakatirintes na babae, pero kapalit nyon ay bibilhan siya ni Kuno ng kape. Nang may bili ay sinabi ni Nabiki na para mapabilis ang pagbibigay nila ng manika ay ibibigay nila yun kay Ranma, bagay na ipinagtaka naman ni Kuno. Gayunpaman, pumayag pa rin si Kuno kaya pagka-uwi ni Nabiki ay ibinigay nito kay Ranma ang sulat na ipinadala ni Kuno. Nakipagtagpo naman nga si Ranma kay Kuno at doon ay agad nitong ibinigay ang manika dahil iyon umano ang payo sa kanya ni Nabiki, sabay itinanong kung kano-ano ni Ranma ang nakatirintes na babae. Inihagis pabalik ni Ranma ang manika at sinabing kalimutan na ni Kuno ang nakatirintes na babae dahil hindi na umano iyon magpapakita pa kahit kailanman sabay lakad paalis. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang nabuhusan ng tubig si Ranma ng babaeng nakatira sa itaas ng gusali dahilan para maging babae ito, kaya nang hahabulin sana ni Kuno si Ranma ay laking tuwa nito nang makita ang crush at agad iyong niyakap. Habang lingkis ni Kuno si Ranma ay binuhusan ito ni Nabiki ng mainit na tubig kaya bumalik si Ranma sa normal. Gayunpaman, sa halip na malaman ang maitim na lihim ni Ranma ay hindi naintindihan ni Kuno ang nangyari, at pinagbintangan pa nito na itinago umano ni Ranma ang nakatirintes na babae. Dahil doon ay ipinaliwanag na ni Nabiki kay Kuno na ang nakatirintes na babae at si Ranma ay iisa bagay na ipinagtaka nito. Gayunpaman,
hindi pa rin ito naintindihan ang ibig sabihin, bagkus naghinagpis at inisip na enslaver o taong nagpapasailalim o kumokontrol sa mga kababaihan na parang alipin si Ranma. Dahil doon ay kinalaban ni Kuno si Ranma para pakawalan umano nito ang nakatirintes na babae, ngunit sa bawat pagkumpas ni Kuno ng animoy samurai ay nanlaglag mula rito ang mga litratong ibinente ni Nabiki at nasalo ni Ranma ang mga iyon. Matapos mapabagsak si Kuno ay ipinakita ni Ranma kay Akane ang mga litrato, bagay na ikinagalit nito. Alam kaagad ni Akane na ang atin niyang si Nabiki ang may kagagawan yon, pero bago pa man ito komprontahin ni Akane ay biglang sinabi ni Ranma na wala naman umanong magnanasa sa mga litrato ni Akane dahil di hamak na mas sexy pa siya kesa rito. Dahil doon ay agad na hinabol ni Akane si Ranma, habang natuwa naman si Nabiki at kinuhanan muli ng litrato ang dalawa. Hanggang sa makauwi ay galit pa rin ang dalawa sa isa't isa kaya pareho nilang napagbuntunan ng galit ang kanilang mga ama. Inihagis ni Ranma ang kanyang ama sa tubig habang si Mr. Tendo naman ay napuruhan ni Akane habang nag-insayo sila ng Kenpo dahil namalikmata ito na si Ranma ang kaharap nito. Agad iyong ginamot ni Kasumi at dahil doon ay nakiusap na ito kay Akane na mangako ito na hindi na ulit ito mananakit ng lalaki, at ginawa naman nga iyon ni Akane para sa kanyang ate. Kinahapunan ay sabay na pinanood ng magkaibigan ang paglubog ng araw, at doon nila napag-usapan na kailangang may gawin sila sa lumalalang tensyon sa pagitan ng kanilang mga anak. Maya-maya pa ay inutusan muna ni Kasumi si Akane na bumili ng karne habang si Ranma naman ay naglakad-lakad muna sa labas. Habang nasa daan ay pareho rin nilang naalala ang isa't isa nang bigla silang magkasalubong. Gaya ng palaging nangyayari ay nagkainitan na naman ang dalawa dahil sa pag-aasaran pero pinigilan ni Akane ang kanyang sarili na makapanakit dahil naalala niya na nangako siya sa kanyang ate. Gayunpaman, inasar pa rin siya ni Ranma kaya sa huli ay napilitan na rin si Akane na patulan ito na siyang dahilan para magkaroon si Ranma ng matinding pagkabali ng mga kaso-kasuan. Habang sinusuri ni Dr. Tofo si Ranma ay nagtaka ito at napatanong kay Akane kung sinong siga ang may gawa niyon kay Ranma dahil sa tindi umano ng pinsala. Pilit na nagsalita si Ranma at sinabing si Akane ang may kagagawan yun kaya naman nakaramdam ng hiya ang dalaga kay Tofo, habang ang doktor naman ay natawa pa nang malaman iyon at sinabing tama umano ang hinala nito. Matapos palagutukan ng doktor ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Ranma ay tila isang himala na bigla na lang nawala ang iniindang sakit nito, kaya natutuwang sinabi ni Akane na napakagaling talaga umano ni Dr. Tofo. Sa bahay ay tanging nilagang patatas lang ang nakahain sa mesa dahil ayon kay Kasumi ay hindi pa bumabalik si Akane na siyang pinabibili niya ng karne. Dahil oras na ng hapunan ay niyaya na ni Kasumi si Mr. Tendo at Mr. Genma na maghapunan pero hindi kumibo ang magkaibigan dahil parehong nagko-concentrate ang mga ito. Gabi na nang magpaalam ang dalawa sa doktor, pero bago pa tuluyang makaalis ay kinausap muna ni Dr. Tofo si Ranma at sinabing bakit hindi nito subukang maging mabait kay Akane. Sumagot si Ranma at sinabing hindi naman sa natutuwa siyang makipag-away kay Akane, pero mabilis kasi umano iyong magalit kahit sa maliit na bagay lang. Sinabi ng doktor na mabait at malambing naman si Akane sabay tulak kay Ranma at ibinulong na balang araw ay maiintindihan din nito ang dalaga. Hindi nagtagal ay naglakad na ang dalawa pauwi pero naroon pa rin ang pang-asar ni Ranma kay Akane, nang walang ano-ano ay bigla na lang itong mapaupo sa daan. Naalala ni Ranma ang mga sinabi at ang pagtulak sa kanya kanina ng doktor kaya napagtanto niya na sinadya ni Tofo na gawin iyon, nang bigla siyang alukan ni Akane na kakargahin na umano siya nito sa likod. Bilang lalaki ay mariing tumanggi si Ranma kaya naman binuhusan siya ni Akane ng tubig nang sa ganon ay pareho na umano silang babae. Wala nang nagawa pa si Ranma kundi ang magpabuhat na sa likod ni Akane kaya naalala na naman nito ang sinabi ni Dr. Tofo na mabait at malambing ang dalaga. Kinabukasan ay maaga muling nag-ensayo ang mag-ama nang bigla ang mga itong tawagin ni Kasumi para mag-agahan kaya nawala ang mga ito sa focus at nahulog sa tubig. Dahil sa pagbabago ng anyo ay huminto na muna ang mga ito at habang kumakain sina Nabiki at Mr. Genma ay nagpipiga naman si Ranma ng kanyang damit. Hindi nagtagal ay dumating na rin sa kusina ang nagto-toothbrush na si Mr. Tendo at laking gulat nito nang makita ang walang damit na si Ranma, kaya agad yung binuhusan ni Akane ng mainit na tubig para magbalik sa normal. Pagkatapos ay kumain na silang lahat ng almusal, pero si Mr. Tendo ay nanatiling walang kibo dahil sa nakita kanina at hindi na rin ito nagawang alisin ang sepilyo sa bibig. Habang kumakain ay biglang naalala ni Kasami na ipakiusap kay Akane ang pagbabalik ng libro ni Dr. Tofo pero tumanggi si Akane, subalit masyadong madaldal si Ranma at sinabing pumayag na si Akane dahil maganda umanong palusot iyon para makapunta sa klinik. Dahil doon ay agad na hinila ni Akane si Ranma para pumasok na sa school, pero dahil sa sobrang bilis nila at dirdiretso lang ay hindi na napansin ni Akane na nabuhusan ulit ng matanda si Ranma ng tubig.
Pagkarating sa school ay kinompronta nito si Ranma sa may gate pero bigla nitong binuklat ang damit ni Ranma dahil nagtaka ito kung paano yun naging babae. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na ang mga kalalakihang may gusto kay Akane, pero nagtaka ang dalaga kung bakit nakatigil lang ang mga iyon at pare-parehong naiyak. Tinanong ni Akane kung ano ang problema kaya nagsalita ang isang lalaki at sinabing nagkaroon sila ng pagpupulong at napagkasunduan nilang isuko na si Akane at tanggapin na lang ang kasunduang kasal nito kay Ranma sa Utume. Ngunit dumating si Kuno at sinabing hindi siya susuko kahit pa ilang beses silang magkaharap ni Ranma bagay na hinangaan ng ibang mga kalalakihan. Bumalik na si Ranma sa kanyang normal na anyo kaya umattend na ito sa kanilang PE class. Doon ay biniro siya ng mga kaklase nila kay Akane dahil sa balitang fiancé niya ang dalaga, pero hindi niya pinansin ang mga ito bagkus babanggitin pa sana na may gusto si Akane kay Dr. Tofu subalit hindi yun matuloy matapos tumama ang bola ng baseball sa pisngi niya. Pagkatapos ng klase ay sabay na naglakad ang dalawa pauwi nang bigla nilang madaanan si Mr. Genma sa anyong panda na nagwawalis sa daan. Tinanong ni Ranma kung anong ginagawa doon ni Mr. Genma, pero ang doktor na si Tofu ang sumagot at sinabing mula ngayon ay magtatrabaho na doon si Mr. Genma bilang part-time assistant. Dahil naroon na rin lang ay inalok muna ni Tofu na magmeryenda ang dalawa. Habang kumakain ay may biglang tumawag sa telepono kaya sinagot yun ni Mr. Genma. Pero dahil isa itong panda ay hindi ito makapagsalita kaya si Akane na ang sumagot ng tawag. Ngunit bigla itong natigilan at sinabing uuwi na siya kaya nagtaka si Ranma kung sino ang nakausap nito sa telepono, at kung bakit uuwi ka agad si Akane gayong may gusto ito sa doktor. Agad na pinigilan ni Akane si Ranma sa pagsasalita at sinabing may gusto ng iba si Tofu, at yun ang nakausap niya sa telepono. Dahil doon ay tinanong ni Ranma kung sino ang nakausap nito sa telepono. Pero habang nakaupo ay sinabi na lang ni Akane na mamaya ay malalaman din ni Ranma ang kasagutan. Maya-maya pa ay nakarating na si Kasumi sa klinik bagay na ikinagulat ng matandang pasyente kaya agad itong lumabas at sinabing may mahalagang bagay nga pala siyang dapat na gawin. Pagkalabas nito ay nakasalubong naman niya si Mr. Zen kaya agad niya itong binalaan na huwag munang magpa-check up dahil walang silbi ngayon si Dr. Tofu sapagkat naroon si Kasumi. Sa loob ng klinik, habang hawak ni Dr. Tofu ang ulo ni Ranma ay bigla nito iyong nabali pa kanan matapos makita ang pagdating ni Kasumi. Nagsimula na rin itong kumilos ng kakaiba na para bang aligaga at wala sa sarili, sapagkat ang tel ang nakabalot sa dalang pagkain ni Kasumi ay ginawa nitong pantikip sa bibig. Kasunod ng pangyayaring iyon ay nagreklamo na si Ranma sa sakit ng pagkakabali ng leeg niya, pero sa halip na ayusin ay binali lang iyon ng doktor pakaliwa. Nagpatuloy ang kakaibang kilos ng doktor hanggang sa mapansin ni Kasumi na naroon din ang bunsong kapatid na si Akane, pero agad din itong nagpaalam. Kahit nakabali pa ang ulo pakaliwa ay sinundan na ni Ranma si Akane, kaya nang makita ito ng mga matanda na nasa labas ng klinik ay nagulat ang mga ito at batid ng mga iyon na kagagawan yun ni Tofu. Samantala, maya-maya pa ay nakarating si Akane sa tabing ilog kung saan ito nagbuhos ng galit sa pamamagitan ng pagbato sa tubig. Maging ang napakabigat at napakalaking bato ay nagawa nitong may hagis sa tubig, at ang ingay niyon ang dahilan para mapansin ni Ranma na nasa tabing ilog si Akane. Agad nitong pinuntahan ang dalaga at saka sinubukang patawanin pero sa halip na sumaya ay nasapak lang siya nito. Gayunpaman, iyon ang naging dahilan para bumalik na sa normal ang leeg ni Ranma. Naglakad na paalis si Akane, pero sinundan ulit ito ni Ranma dahilan para magtalo na naman sila. Dahil sa kakasunod ni Ranma ay inasar na lang ito ni Akane na kaya sumusunod ay dahil may gusto ito sa kanya bagay na mariing itinanggi ng binata. Naghabulan pa ang dalawa papunta sa ilog at nahulog doon si Ranma kaya naging babae ang itsura nito. Maya-maya pa ay naglakad na sila pauwi at nakarating sa bahay, pero bago tuluyang pumasok si Ranma ay umutang muna rito si Akane ng pera dahil nagugutom umano ang dalaga. Gayunpaman, sumama na rin si Ranma kay Akane at sa may park ay nag-food trip sila. Habang kumakain ng hamburger ay napansin ni Ranma kung gaano kalakas kumain si Akane, pero ayos lang yun sa dalaga dahil hindi naman umano siya maselan tulad ni Kasami. Dahil nabanggit na rin lang ang kanyang ate ay doon na naikwento ni Akane na noon pa man ay nagkakaganon na talaga si Dr. Tofu tuwing nakikita si Kasami, sapagkat may gusto iyon sa ate niya. Napansin umano yun ni Akane noong araw na minamasahe siya ni Dr. Tofu nang biglang dumating si Kasami. At sa paglipas ay mas lumala pa umano ang ikinikilos ng doktor dahil tumatakbo yun sa buong bayan dala ang kalansay na si Betty sa likod nito. Hindi lubos na mapaniwalaan ni Ranma ang kwento ni Akane kaya sinabi ng dalaga na totoo yun, nang walang ano-ano ay bigla nilang narinig ang pagsigaw ng masayang si Dr. Tofu at dalangan yun si Betty. Matatawa na sana si Ranma pero napansin nito na bumalik na naman ang inis ni Akane at sinabi pa niyon na uuwi na siya.
Sinubukang pagaanan ni Ranma ang loob ni Akane pero nagmatigas ito tungkol sa kanyang nararamdamang selos kaya nauwi lang ulit sila sa pagtatalo sabay alis ng dalaga. Bumalik si Ranma sa pagkain ng burger nang bigla naman niyang maalala na naiwan niya ang kanyang bag, kaya agad siyang bumalik sa klinik kung saan naroon ang kanyang ama na nagbabasa ng magazine. Pagkakuha ng bag ay humingi si Ranma ng mainit na tubig para makabalik siya sa normal, nang biglang magbuhos din ang kanyang ama para maitanong sa kanya kung nasaan si Akane. Sumagot siya at sinabing hindi niya alam kaya na si Mr. Genma at sinabing bilang fiancé, kailangang intindihin at alagaan ni Ranma ang nararamdaman ni Akane at siya dapat ang mag-comfort doon. Dagdag pa ni Mr. Genma na matanda na si Ranma para maintindihan na kung minsan ay may ugali talaga ang mga babae. Sabay nang naglakad pa uwi ang mag-ama, at habang nasa daan ay pinangangaralan pa rin ni Mr. Genma ang kanyang anak dahil minsan na umano nitong naranasan na makasakit ng damdamin ng babae, at hanggang ngayon ay dala niya ang bigat na iyon. Dahil doon ay sinimulan na ni Ranma na maging mabait kay Akane, pero kinagabihan ng puntahan niya ang dalaga sa kwarto nito ay bigla na lang siyang sinuntok yun dahilan para tumalsik siya at tumabingi na naman ang kanyang ulo.